Hello guys, welcome back to our YouTube channels, Rice Backyards. For today's guys, mag-update lang ako sa inyo ng aking mga succulents guys. This updates nga pala guys is as requested of Ma'am Marilyn Valerio. So ma'am, thank you po sa pag-request. Today's guys is April 1. So gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung mga succulents ko na until now is okay na okay. First natin is si Purple Champ. Okay pa rin naman siya. Dati nung dumating to sa akin guys, meron tong mga parang fungus sa kanyang gitna. Ayan, like this oh. Saan makita ba? Ayan, tsaka dito sa kanyang crown. Pero yung dito sa kanyang crown, medyo nag-fade na, nawala na siya. Kita ba? Ayan o. Visible pa rin naman. Ayan o. Pero okay na siya. Hindi na rin siya nagmamashi or nagtutuyo ang dahon. Feeling ko naka-adjust na siya sa akin. Kasi okay na siya. And then ito nga pala guys, update kay Missing You guys. Matagal na tong naipat. Nung February 10 pa. So, nung una ko siyang pinat guys, dito siya nakapat sa malaking gantong pot, 6 by 4.5 ata. 6 by, ganun size. Ngayon, inilipat ko na siya sa 5 by 3.5 kasi lumiliit siya talaga ng lumiliit. Tapos nag-dry yung kanyang leaves noon. Ngayon, nung nilipat ko siya, nag-stop na siya mag-dry. Medyo okay na rin siya. Di na siya ganong nagda-dry. Tapos, ito yung ating Cupid. Si Cupid. Bago lang to guys. March 22 ko lang to naipat. From, Eco Bloomers. So, okay na rin siya. Pwede ko nang tanggalin tong mga bato na nakasupport sa kanya. Kasi, nakatayo na siya mag-isa niya. Tanggalin na natin. Kasi pag umiinit yung dito, umiinit din yung mga bato. Kaya kailangan ko siyang tanggalin din kaagad. Kapag naging stable na sila. Para hindi masunog yung kanyang leaves. And then, ito si ating Roma. Si Roma, kamukha siya ni Missing You. Medyo pinkish lang si Missing You. Pero si Roma ito. Nagpipink-pink din yung kanyang tip, yung crown. Yung crown pala, hindi tip. Ayan, may isa siya ditong nagda-dry kasi wala pa tong mga dilig guys. Hindi ko pa siya nadidiligan. Wednesday pa lang ngayon, so linggo pa ako magdidilig. Pero nadiligan ko sila nung Sunday kasi sobrang init. Niisip ko nga guys kung magdidilig na ako ng twice a week kasi parang sobrang init na talaga. Iniisip ko naman baka manibago sila mag-rot o kaya mag-fungus. Ayoko naman ganun. Pero pag hindi kasi nadidiligan ng ganito ang nangyayari. Umiinom sila sa mga bottom leaves nila. Kaya lumiliit talaga sila guys. Okay, pero okay lang siguro no kasi at least buhay. Katulad nito, ayan, iniinuman nila yung mga bottom leaves nila. Ito nga pala guys si Opalina. Ang ating Opalina. March 18 ko naman to naipat guys. So, until now naman, okay pa rin naman siya. Ganun pa rin naman yung size niya. Hindi siya gaanong naglagas or nagbawas ng leaves. And then, ito guys, yung pinakabago kong napat. March 24 lang guys. Si Icy Purple. Ito yung nakuha ko ng 3-for-100 kay Ma'am Sakis Shop Lines by Lynn ba yun? Oo, tama. Ayan, okay na siya guys. Dalawa to guys, yung isa nandun sa labas. Inilabas ko na kaagad para
Gusto ko kasing tingnan kung saan sila mas okay. Kaya nasa labas yung isa nito guys. Ito nasa filter santo. Yung isa nasa rain or shine. Di pa naman yung naulanan, pero tingnan natin pag tag-ulan kung okay pa rin ba sila doon. Marami kong inilabas doon guys na bagong pot I mean. Kaya titingnan natin kung okay sila doon. And then ito guys, si Maribel, kasamahan to ng 34100 March 24 din na ipat. Until now okay siya, maganda pa rin naman. Bumuka na yung kanyang leaves. Ganyan na siya oh. Nang dumating to naka-close yan guys eh. Tapos nagre-wrinkles kasi sobrang dehydrated sila. Hanggang ngayon pa rin naman guys, dehydrated. Ayan oh, medyo super lambot pa rin ang kanyang leaves oh. 'Di ba? Pero hindi wala pang nadiligan ko na to ng Sunday guys. Kaya ewan ko bakit still parang nauuhaw pa rin siya. And then here's our cat's claw na naman. Ito yung kasama sa 34100 guys. Okay na okay siya dyan. Yung isa din guys, inilabas ko na dun sa rain or shine ko. So let's see kung anong mangyayari doon. Kung mag-fade ba yung kanyang color. Kasi dito guys, yung color nila is okay na okay. Hindi gaano nag-fade. Di katulad nung nandun sa rain or shine ko na lighter yung color nila. Tapos hindi ganong visible na yung claws. Hindi katulad nito, look. Very red yung kanyang claws. Tapos very dark green yung kanyang leaves. Kung naalala nyo guys, na ipakita ko yung nasa rain or shine ko na cat's claw. Very light yung kanyang pagka green. Tsaka hindi na halos makita yung kanyang mga claws. And then here's our another cat's claw guys. Dalawa ito yung magkadikit. Pinaghiwalay ko. Ngayon okay na sila guys. Yan, bukang-buka yung kanilang mga leaves. Hindi rin hindi rin sila gaanong nagbawas ng leaves nila. Hindi sila gaanong nag-dry leaves and mushy. Okay na okay sila dyan. Naitanim ko to no March 18 guys. Yan. Until now okay pa rin sila. And then ito guys, si Mentos. March 22 ko naman to na itanim guys. Nung naitanim ko to March 22, isa pa lang yung nababawas sa kanyang leaves. Akala ko nga maglalagas to eh. Pero sa ngayon okay naman. April 1 na ngayon. Wala pang nadadagdag na wala pang uling nababawas na leaves. Ayan. Hindi pa to nadiligan guys kasi natatakot ako baka biglang mag-rat or mag-fungus kasi sobrang taba ng kanyang leaves. Tsaka feeling ko naman ang dami niya pang stock na leaves sa kanyang dahon. Sobrang taba. Pero ayoko muna siyang diligan talaga, promise. Natatakot talaga ako baka biglang maglagas. Kasi may isa na siyang natlaglagi mula nung itinanim ko. Pero naman siguro yun dahil din hindi na healthy yung leaves na yun nung dumating kasi meron siyang fungus. Yung dark na spot na dark. Ganon. Kaya sana ito rin naman meron din siyang mga ganyan. Ayan, kita ba? Ayan yung ganyan. Hindi ko alam kung fungus siya or na dents lang, na ipit ba, ewan ko. Parang hindi naman siya nagda-dark eh. Lang siya, ganyan lang, parang lubog. Ayan. And then ito si Madiba, Gilva. Kasama dun to sa 2-in-1 pot na kasama ng aking lotion. So March 24 ko rin siya na ipat. Kamukhang-kamukha lang siya ni Moonstone. Halos magkamukha lang sila ni Moonstone. Hindi ko lang sure kung lumalaki yung rosette niya guys kasi first time ko magkaroon ng ganito. So tingnan natin kung lalaki pa yung rosette na yan kasi halos magkamukha lang talaga sila ng Moonstone. Walang pinagkaiba. Pati yung kulay nila guys, ganyan kasi nagiging kulay ng Moonstone ko pag nandito sa akin eh. Parang naglalighter yung kanyang color. And then here's our pink Orion. Si pink Orion. Ayan, hindi ko siya inilabas guys. Wala lang, gusto kong makita kung
paano siya dito sa filtered sun. Pero actually hindi naman siya masyadong filtered kasi pag ganitong morning, ayan, pumapasok talaga yung araw dito. Hindi siya na-filtered nito ng bubong namin. So nakakatanggap pa rin sila ng sun na direct from direct sun pa. Ayan, nakakatanggap sila ng mga morning sun. Kaya tingnan ko lang kung mas okay ba siya dito sa loob. Kasi parang ayaw ko siya ilabas para Ito naman si Cylonica. 3 for 100 din ito guys. Yung isa nandun na sa labas. Ito yung makulay din siya. Nagkakaroon siya ng pink dito. Ay, purplish ba? Tapos yung tip niya is red. Okay pa naman yung kulay niya. March 24 ko rin siya na ipa. 3 for 1. Ito yung kasamahan ng mga 3 for 100 guys. Yung lupa pala. Nagkakaroon siya ng tumutubong mga palay ata to. Kasi mayroon tong kasamang rice hulls guys. Itong aking lupa. And then, saan na ba tayo? Magulo ang aking pagka-video. Then, ito na si ating Phantomy. Si Phantomy guys. Ayan. Medyo matigas na yung kanyang leaves. Hindi katulad ng bagong dating, sobrang lambot nitong color pinkish. Hindi na nga siya pink guys Parang peach na lang siya. Nag-lighter na yung color niya. And then ito. Medyo matigas-tigas pa rin. Ayan. Hindi naman siya nagmamashi. Nadiligan ko na to ng one time din. Basta itong mga nandito, yung mga bagong pot ko ng 20. Pinakalas pot ko kasi is 24. So lahat ng napat ko ng 24, nadiligan ko na ng once ng Sunday. And then ito na si ating Mikadoki Beijing. Maganda pa rin siya guys. Napapansin ko lang, medyo nagbe-bend siya papunta dito. Dito kasi yung araw diba? Hindi na siya pantay, napatay yung rosette yan. Bumibend siya ng pagano yan, dito papunta. Ayan. Hinahabol niya yung araw. Mas okay siguro siya kung nasa labas. Kasi dito yung araw kapag sumisikat yung araw andyan. Kaya siguro siya nagbe-bend. Ito rin si si ating pink crew. Nag-green na lang yung kanyang pinaka crown guys. Hindi na siya gaano ka dark pink, dark red. Ayan, lighter na lang yung kanyang Tapos nagkakaroon siya din ng magpo-flower ata siya. Naku, papangit yung kanyang pagka-rosette pagka nag-flower siya dyan. Pinakagitna pa naman. Ayan, bukang-bukas siya. Hindi ko alam bakit Hindi katulad ni Robidona na masyadong compact yung pagka Ayan si Robidona guys. Until na okay yung kanyang color. Pero yung niya, gitna. Nagigreen na rin. Hindi na ganun ka-pink. Kamukha lang sila. Very similar. Pareho sila. Oo nga pala guys. Hindi ko sure guys kung saan ako na-allergy dito. Kasi nagkaroon ako ng allergy dito sa aking mga succulents guys. Siguro sa mga farina nila. Hindi ko lang sure kung sino sa kanila yung naka-allergy sa akin. Kasi talaga nangangati yung buong katawan ko nitong mga nakaraang araw. Magwa 1 week na guys. Nagpa-check up ako sa doktor. And ang sabi is na dikit daw siguro ako sa mga sa isang bagay na hindi ko na malayan. Nitong mga nakaraan wala naman ako ibang pinagkakabisihan kundi mag-succulents. So tingin ko dito isa sa mga succulents ko ang naka-allergy sa akin guys. Pakita ko guys. Ito ang aking allergy. Until now makati pa rin yan siya guys. Yan, marami yan siya guys. Pati sa binti ko mayroon nangangati. And then ayun lang guys, maging cautious lang tayo guys kasi
di natin alam, baka buti kung ganito lang mangyari sa atin, yung mga tingati lang, hindi sa ano, baka yung iba pagka ano, mas malala ang mangyari sa kanila. Pero siguro doble ingat na lang siguro pag siguro maghahawak tayo or unbox tayo ng panibagong mga succulents. Mag gloves na lang siguro tayo guys, no, para iwas sa ganito pag na-allergy. Tapos ayan, tingin ko dito to kay ano, cream tea, kasi mula nung ito nung dumating to nung 18 ay ano, tama, 17 dumating, tapos naipat ko siya nung 18. Parang nag-start yung aking pangate, nag-start siya sa binti ko, and then hanggang ngayon ilang ano na, magdadalawang linggo na siguro, 2 weeks. Oo, sobrang kati talaga guys. Ayoko namang i-let go itong mga succulents ko. Kaya ingat na lang siguro tayo, mag-ingat, todo ingat na lang, wag na lang siguro natin masyadong hawak-hawakan siguro, no. Pero sa akin lang to guys, ha, kung sa inyo hindi naman kayo nag-allergy, okay lang, pero sa ano lang, reminder lang naman. Ayan, ito si cream tea, mafarina kasi to guys, grabe yung farina nito, lalo na kapag ka na didilig ako, nagdiliparan talaga yung farina niya guys. Kasi pag nagdilig ako, talagang wash out lahat yung crown nila dyan, nababasa ko talaga lahat yan guys. Gusto ko kasi yung feeling na parang nauulanan din sila dito sa loob, ganun, kaya ganun ako magdilig. Hindi sa akin pwede yung parang gilid-gilid lang babasain, gusto ko yung talagang dilig kong dilig. Spray ako magdilig guys, ini-sprayan ko guys, ganito yung pang spray ko. Ayan, kaya talaga nagdiliparan yung mga farina nila guys kapag nababasa. Ayun, and then next natin si ano bang next natin, ito la guys, look at my lemon lime. Ayan, kunin natin, masyado nang malayo, di ko na maabot. Ayan, itong si lemon lime guys, look, tingnan nyo yung kanyang mga roots sa ilalim, very ano na, ay grabe, galit na galit yung mga roots nila. Oh, ayan, kabilaan yan guys, kabilaan yan, kaya ayan, oh, very ano na yung mga roots nya, malalaki, hahaba, ang bilis na mag roots. Pero ang ano lang ko dito, nang dumating to red na red to, ngayon lumalabas na, nagkakaroon na siya ng green yung kanyang mga ano, ganun din yung mga gitna niya, start na mag green, hindi na ganun ka red. And then ito si Pretty and Pink, ganda pa rin, open na ang kanyang mga leaves. Ang ating orpet, si orpet din parang ano din to, ang hirap diligan ni orpet kasi sinasalo niya yung water talaga, naiipon yung water niya dito, para kasi siyang spoon, talagang na-stuck yung mga water, kaya kailangan ko siyang ipump ng ano, yung pantanggal ng water, kasi ayoko masunog, sayang kasi pag na burn yung kanyang leaves. Kasi pagka ano ganyan, katulad nito, nagkaroon yan siya dyan ng ano, sunburn. Ang ginawa ko, inalis ko na lang yung dahon kasi hindi na maganda tingnan. Yun nga lang, medyo ano na siya, panot sa likod. And then here's our Elise. Si Elise, compact na compact pa rin si Elise, ang ganda-ganda, diba? Ganda. Itong mga pinagtaniman na to guys, 6 by 5 ata, 6 by 4.5 yung size ng kanilang pot, kaya medyo mas malaki sila dito sa ibang pot. Ayan, kaya
Malalapad kasi sila. And then ito si ating snow bunny. Ito rin, mafarina rin to. Baka isa rin to sa naka-allergy sa akin. Hindi ako nalang hawakan. Basta, mafarina siya. And then, look. March 11 ko to na itanim, guys. March 11. So, ilang na. Isang buwan na rin. Ganito pa rin siya. Walang gaanong nabawas na leaves. Maganda pa rin. And then, itong ating guys, si Fairly Bon. Nagbawas siya ng leaves dyan, guys. Ang dami niyang binawas na leaves dyan sa ilalim. Nagkakaroon kasi siya ng ganito. Yung parang mga bilog-bilog na dark spot. Hindi ko alam tawag doon. Parang fungus ba yung tawag doon, guys. Yung ganyan. Yung parang nagkakaroon siya ng ganyan. Tapos bigla na lang maglalaglag yung dahon niya. And then, itong ating Cinderella. May isa akong Cinderella sa labas, guys. Kasabayan ng mga 3 for 100. Inilabas ko. Diba sabi ko isasama ko sana siya dyan. Kaso hindi na pala siya kasya dyan sa space na yan. Masyado siyang tatagilid. Kaya hindi ko na lang ipinilit. Kaysa magalaw pa yung ito. Stable na to, guys, eh. Hindi na ganang gumagalaw. So, ayaw ko nang galawin. Baka magtampo pa. Summer pa naman ngayon. Ano daw ngayon ng mga succulents? Maselan pag summer. Kaya ayaw ko muna maggalaw-galaw ng mga succulents ko ngayon, guys. Hayaan ko muna sila dyan. And then, yung isa dun sa labas, okay naman siya doon. Naiinitan talaga siya doon. Pero okay pa rin naman. Siguro ipakita ko pagka medyo okay pa yung kailan ko ba next video natin ipakita yung mga nasa rain or shine ko. Sa ngayon ito muna nandito sa loob. And then ito yung ating bloody jam. Jelly jam ata, or bloody jelly. Yan, bloody jelly. Pero ang sabi ni seller is cherry blossom daw yan. Ewan ko lang, parang hindi siya cherry blossom, guys. Yan pa rin, okay naman siya. Medyo lumalaki na yung mga babies niya sa ilalim. Dami yan, guys. Maganda yan kapag lumago na yan sila.